Lokal, kasabay sa selebrasyon ng Buwan ng Sining, dito tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang bahagi o lugar ng kasaysayan dito sa Dapitan. Samahan niyo ako dito ngayon sa Rizal Shrine upang ibahagi ang kwento ng buhay ni Rizal. Tala, kuyog ta sa Rizal Shrine! Laagta sa Dapitan. Bukod sa museo ni Dr. Jose Rizal, mga sulatin, lumang kagamitan at mga likhang sining, aalamin pa natin mga kalukal ang ilan pang mga bagay at mga likha niya noong siya'y ipinatapon dito noong July 17, 1892. At alam niyo ba na ang 16 hectares na lupain ito ay nabili lamang niya sa halagang 18 pesos? Sa perang napalunan niya sa Spanish Lottery noong September 21, 1892 sa mga numerong 9736. Bukod sa museo na accredited ng National Historical Commission of the Philippines, ay aalamin pa natin ang kwento sa likod ng mga bahay kubo at iilan pang mga bagay na matatagpuan dito. Nandito tayo ngayon sa mismong clinic ni Dr. Jose Rizal, kung saan ito ay replika na lamang at ito ay tinatawag na Casa Redonda o Bahay na Bilog. Kaya tara, samahan niyo akong pasukin ito. Ang Casa Redonda daw ay nagsisilbing klinik ni Dr. Jose Rizal at dito ay sinasagawa ang mga operasyon. Bilang ophthalmologist o doktor sa mata, ang kanyang unang naging pasyente dito ay ang kanyang ina na si Teodora Alonzo. Dito tayo ngayon sa tinatawag na Casa Residencia o the main house ni Rizal, pero isa na itong replika. Dito mismo tumira si Rizal kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mahal na si Josephine Bracken. Simple lang ang bahay, gawa sa kahoy, may maluwag na veranda at mula rito tanaw ang Dapitan Bay. Dito siya nagpahinga, nagsulat at nagplano ng mga proyekto para sa komunidad. Ang Casa Residencia ang pinakamalaking bahay sa loob ng Rizal Shrine at simbolo ng tahimik pero makabuluhang buhay ni Rizal sa Dapitan bilang doktor, guro at lingkod bayan. Lokal, nandito tayo ngayon sa tinatawag na Casa Pequeña Redonda. Nagurian ding hexagonal house na nagsisilbing poultry house ni Dr. Jose Rizal kasi daw noong unang panahon yung bayad sa mga pasyente ni Dr. Jose Rizal ay aside sa pera is yung mga gulay or mga manok. Yun yung ginagawang kabayaran. Ito ay tinatawag na barter. Ito naman ang kusina ni Dr. Jose Rizal. Dito matatagpuan ang mga replika ng mga kagamitang pangluto na gamit niya noon. At makikita dito na gumawa siya ng daanan ng tubig sa kanyang ginawang patubig dito sa Dapitan patungo sa kanyang kusina. Ito naman ang Casitas de Salud o Hospital House ni Dr. Jose Rizal. Dalawang maliit na bahay na magkatabi, isang pang lalaki at isang pang babae. Ito ay nagsisilbing recovery room sa mga pasyente ni Dr. Jose Rizal na galing pa sa mga malayo. Dito rin daw banda inilibing ang kanilang anak ni Josephine Bracken. Wala daw eksaktong lokasyon o marka o kung saan banda pero sa likod daw ng hospital house na ito. Ito naman ang Casa Quadrada, isang bahay na hugis parisukat. Bilang isang guro, ito ay nagsisilbing pupils dormitory ni Rizal. Dito ginaganap ang mga workshop sa kanyang 24 na estudyante ng mga batang lalaki. Wala daw specific room talaga kung saan siya nagtuturo dahil kadalasan nagtuturo lang daw siya sa ilalim ng mga punong kahoy. Kantin niya na nakaupo, ganito po. So naka-cross seating, no, mga maliliit na bata o mga batang lalaki. So siksikan po sila dito kung saan din si Rizal nagli-lecture pag during high tide. No? So dito sila nagsusulat, nag-drawing, like workshop. Yung sa ilalim is mga kagamitan nila, no? So lagayan ng mga kagamitan nila. Yes po, mga books. So dito sila natutulog, no? Yan po yung kanilang kunwari table nila. Dito sa Rizal Shrine, matatagpuan niyo rin ang tinaguriang Mi Retiro Rock. Dito daw isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang pinakamahabang tula na may pamagat na My Retreat habang minamasdan ang ganda ng karagatan ng Dapitan. Ito rin ay tinaguri ang Batong Lumayag kasi kapag high tide daw noon, ito ay parang nakalutang. Tinagurian din itong Lover's Rock kasi dito daw sila nag-date ni Josephine Bracken at dito rin daw naganap ang kanilang mga sumpaan.
Ang bahagi namang ito sa Rizal Shrine ay nagsisilbing amphitheater daw ni Dr. Jose Rizal noon. Ito ay dating dalampasigan. Dito siya nagtuturo ng kanyang PE class at sumusulat ng kanyang mga kanta. Ito naman ay ang ginawang patubig ni Dr. Jose Rizal o water system na matatagpuan dito sa Rizal Shrine. Ang dam daw na ito ay gawa pa sa mga limestone. Ito ay nagsisilbing libangan rin ng mga estudyante ni Dr. Jose Rizal. Dito sila naliligo. Ang tubig pa daw dito ay galing sa bundok na diretso papuntang dagat. At gumawa rin si Rizal ng isang tinatawag na sandayong, isang parang tubo na gawa sa kawayan para dumaloy ang tubig papunta sa kanyang kusina. Nandito tayo ngayon sa departure area, no? Kung saan po kinuha si Rizal noong July 31, 1896, tapit hapon. So, yung nagkuha ni Rizal is tanging bangka lang, saka yung mga Kastila. Kasi yung galyon o Extensivo o Colon de España, andun lang po sa laot naghintay. No? Kasi yung malaking galyon is hindi siya pwedeng mag-dock dito sa tabing dagat sa lupain ni Rizal. Sa mismong lugar na ito ay nagtapos ang mahigit 4 na taon na paninirahan ni Dr. Jose Rizal dito sa Dapitan. Matatagpuan din dito sa Rizal Shrine ang museo ni Dr. Jose Rizal na accredited ng National Historical Commission of the Philippines. Matatagpuan dito ang mga replika ng mga sulat na Rizal, mga gawang sining, mga damit at iilang mga orihinal na kagamitan tulad ng kagamitang pang-opera sa mata at lamesa at blackboard na ginamit niya sa pagtuturo. Habang patapos ang aking paglalakbay dito sa Rizal Shrine, napagtanto ko na ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa nakaraan. Ito ay gabay ng kasalukuyan at inspirasyon ng kinabukasan. Sa bawat sulat, bato at tahanang iniwan ni Dr. Jose Rizal, makikita natin kung paano naging sining ang kanyang buhay. Sining ng paglilingkod, sining ng pag-iisip at sining ng pagmamahal sa bayan. Ngayon buwan ng sining, ipagdiwang natin hindi lang ang ganda ng mga obra, kundi pati ang mga kwentong humubog sa atin bilang Pilipino. Dahil kapag inaalagaan natin ang sining at ang kasaysayan, inaalagaan din natin ang ating pagkakakilanlan. Hanggang sa muli, ako si Ruro, ang inyong kalokal. Para sa sining at kasaysayan, suporta lokal. Sharing local stories.